Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si RD Tony Ilagan ng Revenue Region Number 8A Makati at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming patuloy na pagsisikap upang maisakatuparan ang ating layuning mahusay na serbisyo katumbas ng buwis mo. Hinihikayat namin ang lahat mag-file ng maaga, magbayad ng tama at maging katuwang sa pag-unlad ng ating bayan. Sa RR8A Makati, hindi lamang kami taga-singil ng buwis, kami ay inyong kaagapay, laging handa tumutulong, laging handang maglingkod. At para mas maging accessible ang ganitong kaalaman, narito po ang Entry Pinas TV. Mayroon na po kaming podcast na maaari niyong subaybayan sa Spotify, Facebook at YouTube para mas maging updated at informed tayo sa mga usaping negosyo at BIR compliance. Maraming salamat po at sama-sama nating ituloy ang pag-usag ng Makati para sa isang mas maunlad na Pilipinas. So may condo unit ka at gusto mo tong ipa-staycation, no? Parentalan. So yung tanong ngayon, Ms. Marge, kailangan na ba agad to ipa-register sa BIR? Nako, manginginig sila agad. Paano kung isang unit lang? O kung may dagdag na property, kailangan bang magparehistro na? Correct yung tanong, no? Kailan ito nagiging business at kailangan mag-comply? Yan yung question. Kaya yung pag-uusapan natin ngayon, Ms. Marge, kasama pa rin natin mula sa last episode natin, sina Jana Hassan at si Mervin Ledesma. Welcome back. Thank you po. Thank you for having us. Coming us back. Okay, so before that, syempre, welcome muna natin, Ms. Marge, ang ating mga tagapakinig at mga viewers. Welcome back to Entrepreneurs TV podcast where we simplify business, taxes, and government regulations. Okay, so this episode is brought to you in partnership with the Bureau of Internal Revenue, RDO 50, South Makati City. Yeah, so again, welcome back, Jana and Mervin. Staycation. Nako, saktong-sakto dahil Summer. Yun maraming mga ma-expose. Okay, so yung question, no? Kasi, I mean, maraming mga platforms, di ba, mga apps na nagpo-provide niyan na you can easily book. Yes. Pero sa ibang websites din, like, kunyari, social networking sa Facebook, ang dali lang transaction agad. So, kung ikaw ay may condo unit at hindi mo ginagamit, gusto mong gamitin for staycation, kailangan ba nila magpa-register? Alright, so that's actually a very good question, no? Since it's very common with yung yung pagiging modernized na ng technology natin, yung lahat na lang nasa cellphone na lahat, right? So it's really about time to address yung questions relative to that. So now, I would like to start my answer with yung sa fundamental principle po ng ating existing tax laws and regulations. So, as per Section 32 po of our National Internal Revenue Code, gross income is defined as all the income derived from whatever sources. So, ang sabi dito, lahat po ng mga income natin derived from whatever sources are considered taxable. Right? So, when you say taxable, ano po ba yung ibig sabihin nito? Ito po ay kailangan po nating i-report and then i-declare. So, of course, you cannot report and declare that without having yung registration nyo. So, before you operate, syempre yung business nyo, you have to make sure na mag-register po tayo. Kasi yun po yung first step natin to really be able to legalize po yung ating business. Now, yung question po dito is, malamang meron po sa atin dito na tawag dito, yung may mga condo lang na naka-standby lang, walang use, so pinaparentahan po nila, right? So, maaari po silang magtanong, paano po yun? Kahit po ba occasional lang, hindi naman po araw-araw pinaparentahan, kailangan pa rin po ba natin yun i-report and i-declare po sa mga tax returns natin? Kailangan ko pa rin po bang mag-register? The answer po is yes. Kasi yung tax law po natin does not consider kung occasional lang yan or kung regular. The fact po that you are earning or generating an income from such activity is considered business activity that is taxable.
Okay. So that's in alignment with yung tax regulation natin na Section 32 of the NIRCC. So kahit po side hustle lang natin yan, ibig sabihin, kasi nakatenga, ayaw mong masayang, right? Nagpapaupo lang kayo sa side. Oo, condominium nyo. So, taxable pa rin po yun. Kasi considered siya as engage in business activity. That is taxable. Unless, of course, tax exempt po kayo, which we will have to substantiate po. O kasi pag nagpaparent ka, 'di ba, mag-issue ka rin ng resibo. Yes, opo. So you cannot have a invoice if you are not registered with the BIR. So you have first to register para makapagpa-print ka ng resibo. So, kumbaga para kang informal hotel kasi, diba? Kasi ikaw yung nagre-regulate nun. So, i-emphasize ko lang yung sinabi ni Jana no, na whatever sources, diba, of income, taxable agad yun. So, that's very important. Okay, so yung isa pang question siguro, Miss Margie, dito, no, yung tinatanong din kasi, kahit kakasimula mo lang ba, kunwari, kakabili ko lang, tapos hindi ko siya magagamit, parang may mga friends na ako na gustong gumamit ng unit ko, pero may business transaction pa rin mangyayari. Meron bang period na allowable na, sige, mag-register ka muna pero you can start your business. Ito yung soft opening, di ba? Minsan may ibang soft opening, isang taon na soft opening pa rin. So, ano ba yung duration lagi? Well, technically and ideally, before you operate your business, you will have to register first. Always remember po, yung compliance natin starts at the beginning and not when yung mga penalty natin arises. So you have to make sure you comply at the very beginning. Hindi pag kunwari nagkakaproblema na po tayo kasi hindi tayo registered. So kasama yan, kung business owner ka, kailangan mong isama yan sa capitalization mo, no? Yung magagastusin mo sa mga registration. Kasi iba yung mindset. Parang kailangan muna nila kumita. Tapos doon nila kukunin yung Pero yung pambayad. registration, wala namang yung bayad. Walang bayad. Register sa akin. Yung, Dapat walang bayad. Walang bayad. O kasi under Kasi kung may bayad, EOTT, baka may fixer yan. Acts of Paying Taxes Act, yung annual registration fee, tinanggal na-waive na 500 Wala. pesos. Wala na. Documentation lang talaga, documentary, submission of documentary requirements. And then there's no reason na hindi po sila makaparegister kasi even yung pamasahe, you're not going to spend pamasahe na anymore kasi we have yung mga online platforms natin like yung Orus. So they can utilize that at the comfort of their home. So hindi na sila kailangan pumunta dito as long as they have yung listed requirements natin. So you just have to click on the buttons, so mara-register na sila agad. Fully So, online. hindi nila kailangan kumita before sila mag-register kasi wala naman po silang gagastusin for registration. Definitely, registration is free. Ayun na, dapat libre yon. Kapag sisingil ka ng malaki, may mali doon. Ayun sabihin, Tama. merong nang himasok sa proseso. Nag-fixer. Oo, may nag-fixer. Kaya wag tayo mag-fixer. Better na kung business owner ka, alam mo talaga yung proseso. Yes, that's... Kasi magugoyo ka talaga ng ibang mga, mga wais. Mag-isip dyan. Okay, nabanggit ni Miss Marge kanina no, yung mga side hustle, di ba? Side hustle lang siya, hindi raw nila yan business. Kumbaga parang side income lang nila yan. So, yung question dito, Miss Marge, is, meron bang threshold na, kunwari, meron bang dapat kita lang na, kunwari, for example, less than 20K lang yung kinikita nung condo Is niya. it still condo? Condo ba rin kunwari? For example lang to less than 20K lang for the per month. Per month. Per month. Kailangan, meron bang level of income dapat na kailangan mong before ka magpa-register, wala. Oo. Any. Let's going back to what Jana said dun sa gross income. We have to report all of our income arising from our business, from our salary. Kailangan natin i-consolidate po natin yan sa income tax return natin. So i-emphasize natin na ang registration would come in maski wala ka pang business transaction. It will start before yung before business the business operation po. Oo. And then also, kasi just to add, no, kasi the fact na meron kang idle na condominium for rent, it means to say, tawag dito, may income ka talaga na generated from that.
So that should really be subjected to revenue pa rin po. Kasi halimbawa, employee ka, di ba? Kumikita ka na as employee, kumikita ka pa doon sa side hustle mo. So it's fair enough po na i-report pa rin po yun as part ng declared income natin or revenue po natin. Kasi ang iwasan mo dyan, yung complaint nga. Kasi Oo. usually, sa lahat ng mga district offices na Yes po. napuntahan ko, lahat ng isa sa mga maraming complaint is on the non-issuance of invoice. Yes, opo. So, usually yung mga rental, no? Opo. Mga lease property, yun Opo. ang mga maraming nagko-complain kasi kung hindi na magkaintindihan Kasi ang hindi na lessor issue and ng lessee, invoice kasi. yun, magko-complain na yan. So, para din yun, protection din yun sa lessor. Lessor. Kasi once magkaano kayo, hindi ka na, kung may resibo ka naman, makapag-issue kayo, invoice for every monthly rental na na-receive mo, safe ka kasi maski anong mangyari sa inyo, hindi yan magko-complain kasi may legit ka Correct. na lessor. And from the end of the renter din di ba? Parang mas pipiliin mo magstay sa isang lugar na may dokumento. Na legit. Na legit. Kasi mamaya, sino bang tumira dito or paano nila nakuha tong unit na to. So, para may panatag ng loob from Or baka both mamaya sides. scammer din. Correct. Oo. Yun yung Marami iwasan din natin. yun, yung sa mga Actually, online natin na yung kunwari magpaparent pero nahulog mo na yung pera na pangbayan, banday wala talaga. Oo. Hanggang ka na bigla. Oo. Kasi naibayad mo na. Oo. So, yun din po, sir. Actually, comes with yung registration, it follows that you really have to know yung tax obligation mo. So, part of yung tax obligation mo is to really issue po yung corresponding invoices natin to really be able to consolidate po lahat po ng sales transactions natin or revenue generating activities natin na mai-report natin later on in our tax returns. Okay. So, ganito naman yung next scenario, Miss Marge. Si condo unit owner, pinaregister niya na. Kasi nanood sila ng Entrepinas. So, pinaregister niya na. Tapos nun, kumita. Pero nagpa-file naman siya. So, nakabili pa siya ng isang unit. O, dalawang unit. So, yaman, di ba? Laki ng kita niya. So, paano yung amendments doon sa pag i-register niya rin ba yung both units na yon or paano yung maging sistema niya? Yung condo po ba nasaan? Same building po ba? Hello? Same ba? Same daw, same building. Oo. Pag same building, Pag same building naman and then the same place of business naman, no need na po. Pero it has to be, yun nga po, yung generated na income from that, they will still report that. Also, I think, yung sa mga, kasi may list of properties din po tayo ma-marge, right? So, mai-declare po yun. Yung additional na 2 condominiums. Provided po na itong mga condominiums na ito, the same place po to, the same building. same Kasi kung ibang naman po ito, ibang address. ibang address, ibang usapan naman po yun. Ibang building pero same compound. Ibang building, pero Pero kung the same street or the same barangay, okay na. Okay lang. kasi yung registration The natin, same Sir city. Jules, is that it will be based on the primary place of business po ng ating soon-to-be taxpayer. So, yun. So, that's why I'm asking, ano po ba yung... Kung ibang lugar condo. na, Bali, ibang tinatawag, village kunwari. bali kanina yung tinatawag natin doon head office, diba? So, yun Yes. yung tin na may 0000. Doon sa pinakakanan ng tin. Okay, Yung tapos main matadagdagan na ng ano. So, yun nga, going to your next question na let's say yung magkakaroon siya ng property outside of the place of business. So, Gets. let's say nagkaroon ng property sa Subic. So, doon, kailangan niya i-register yung business niya doon. So, dadagdagan lang ng So, 1. bali, 000. Register din po yun. Re-register po natin yan. Another registration. Another Kasi registration. para magiging consider na siya as parang branch. Branch na din. Branch. Wala na may ibang obligation ka doon kasi kung sa branch, ang babayaran mo lang is annual registration fee. Which is But already oo, wala removed na Remove na. under EOPT. So wala lang, for registration lang talaga. For, so wala kang monitoring bayarin, lang din. monitor. Tapos kailangan din mag-issue out yung receipt din yung branch na yun. Okay. Kaya Tapos yung- magrehistro ka doon kasi para magkaroon ka ng resibo din doon. Opo. Yung receipt doon sa branch will be consolidated to our head office naman. Okay, so may isang question pa, Miss Marge, no? Paano dinedeclare yung income? Yun nga, nabanggit natin, wala sa iba't ibang unit. So,
kung ibang address, you need to register yung ibang property. So, let's say may 5 ka na, iba't ibang properties. So, yung TIN mo, ano ba siya? As in, mag-iiba-iba na yung TIN mo or yung dulo lang lahat? Yung dulo lang. Yung pinaka-right side ng tin natin, magbabago. So, since like 5 properties na siya, so 0001, 20005. Okay. So, ang first 9 numbers are permanent numbers. Permanent mo na yun. So, pag main office, dadagdagan lang yung 9 numbers ng 000. So, determining ano yan na main office yon. Pag mag-branch ka na or another line of business, mag-start siya ng 001. Okay. Oh, and So, hindi yung ano, kasi iniisip na iba yung mga 000, di ba? Inaalis na lang nila kasi, so may value yun. May May value. may ibig sabihin noon. May ibig sabihin. So, ibig sabihin, pag 00 ka, main office ka. So, halimbawa, 001 ka, ibig sabihin branch ka. Gets. Paano kapag company ka? Or, Na, the same din. Same din lang. Same ano naman, Same principle siya. Okay. May mga common mistakes din, Miss Margie, no? Yung sa mga staycation owners natin, yun nga, nabanggit natin na parang, for example, sa Facebook, compared to other, yung Facebook, okay naman banggitin natin yan kasi universal na yan eh. Pero may ibang mga platforms na may mga registration na hinihingi sa'yo. So, mas kampante ka, di ba? Kung ikaw mismo yung gusto magstay doon sa lugar nila. So, paano yung ginagawa ng monitoring ng BIR ngayon given na sobrang prevalent sa Facebook na you can do business transactions directly sa messenger lang, 'di ba? So ano yung mga steps na ginagawa natin ngayon to ensure na sana mag-register sila? As of the moment kasi Sir Jules, no, actually that's one of yung challenges din natin sa ating office right now kasi halimbawa especially yung sa mga condo rentals natin. So, although we really try to have proper resolutions for that, syempre, hindi naman po agad-agad natin instantly makukuha yung results na specifically that we are observing din. Yung mga condominiums natin are observing yung parang sinasabi nila na Data Privacy Act. Yeah. Now, it doesn't necessarily mean na hindi po aabot sa point na mafa-find out po yan ng BIR. Kasi always remember, we always have yung mga hotlines natin wherein possible na yung nag-rent sa inyo, pwede po kayong isumbong na hindi po kayo nag-i-issue. So that's actually one of yung ways na we will be able to track you down or find out na talagang eto, hindi to nagre-report. So syempre, wag nating hayaan o mabot tayo sa point na kaya ka lang mag-comply just because mape-penalize ka na. Alright? So, kahit po, mas maganda po na kahit po sa tingin nyo, hindi kayo ma-find out, but then, always remember, kung hindi man po kayo ma-find out ngayon, meron pa naman pong bukas or sa susunod na araw. Right? Or susunod na mabooking. Yes, always remember po na we are already heading towards a more digitalized platform. So baka maybe later on, March, no, magkaroon po tayo ng digitalized monitoring din yung lahat ng mga rentals natin, right, in the future. Mamaya sa next booking ay mabooking ka. Oo. Delikado yun. Delikado. Talaga. Pero yung question ko siguro next is, since we're dealing with condominiums, wala bang pwede gawin na iobliga yung mga condo associations na I'm not sure, I'm not privy about the law na about, kunwari condo unit owner ka, you own the unit. But of course, may management pa rin naman doon sa buong condo na hindi ba siya magtataka na yung condo association na everyday iba-iba yung tumitira doon. So, hindi ba siya red flag dapat na hindi registered or parang can the BIR obligate din? Kasi like I said earlier, Sir Jules, no, yung condominium kasi na administration, syempre, ibang ano yan, hindi natin yan kayang panghimasukan kung ano man po yung internal policies nila dyan. Kasi medyo yung struggle natin when it comes to businesses like this is yung sa data privacy. Yeah. So although we really try to get the necessary information from, actually some of them we've already tried before but then yun nga, yung question nila doon is yung sa Data Privacy Act. O, di ba during tax mapping operation ng BIR,
isa yan sa Difficulty and challenges po yun. Challenge talaga yan. Oo. Kasi there are those admin offices no ng condo units. Hindi talaga sila magpapasok. Actually, may yung mga condo developer, no? And how do we call that one? Yung admin nila. May list naman. There are some na kung ikaw ay magpaparentalan mo yung unit mo, i-inform mo Yes, ang admin. So, for sure, ang admin ay may record. So, kaya lang, they are not Hesitant very din sila. cooperative on that because doon nga sa Involve po privacy nila. Maybe we can start with that, Ma'am Marge, no? Siguro in the future, kasi they have basically all the list, di ba? Yeah, Yung sa mga talaga. ganon. So if they're going to be open with yung handing us the list of yung mga condominium units natin for rentals, then it will help us really big. Pwede supin na yun. Yun. No, our goal is talaga to help our condo owners to register with us. Pero what will happen kapag nahuli na nga? Panari, na-report si condo unit owner na hindi registered, ano yung mangyayari sa kanila? Ano mangyayari sa unit niya, sa kanya, as a taxpayer? Well, syempre aalamin muna natin bakit hindi siya registered or something like that. And then, Due process mo yes, na. due process pa rin po tayo. We will have to observe that. Hindi naman po instantly pe-penalize natin sila, no? So, we have to make sure first na etong si nagpaparenta or condo owner really violated our tax law and regulations. So, if ma-find out na natin, first, we'll have to really convince him that you will have to register because you're doing or you are engaged in a business activity, right? So, ngayon, kung tuloy-tuloy pa rin po, continuous non-compliance, doon na po tayo magkakaroon ng risks natin. Unang-una, magkakaroon po tayo mga penalties, mga surcharges. Next, magiging exposed po tayo to more audit risk. And then worst is magkakaroon po tayo ng, parang sinasabi nila na closure order po, ma'am, right? Na. Oo. So, So, we're ang in registered taxpayer, magkano ang penalty? 25,000. 20? Mga Mga around that. 5,000 din. 25. yes, around that po. Pag talagang during tax mapping operation na found out hindi ka rehistrado, wala kang resibo, automatic yan na 20,000 ang penalty. Penalty. Then you have to i-assist ka naman ng BIR personnel officer to comply Dun sa mga na-miss out mo ng mga quarters. ka rehistro nila. Just recently, we had yung tax mapping natin, Ma'am Marge, no, right? So, from there, hindi natin agad-agad penalize yung mga unregistered natin. Friendly tax Friendly tax yun. So, in fact, kinonvince natin sila na mag-register kayo para sa susunod na hindi na friendly tax mapping, hindi kayo ma-penalize. Friendly pa rin, but may penalize na ba? Yun na nagkaroon. When was that? February 2026. Or end of January. During the yung taxpayer awareness month natin Yes. ng February, no? Bakit February? Last month. Sa mga love letter, mga lowa. Kasi usually yung month na yan, yun yung pag-start ng pag Mamahal natin. Tsaka ano? yung parang start up ng ating filing season. Alright. So yun yung mag-start ng mga yung mga seminars sa filing natin. Tapos yun yung parang ginawang tax awareness month. Tsaka pag love month, yung mga magbo-book sa mga condo, doon nila pwede hingin yung resibo. Oo, sakto. Sige. Pasok. Pasok. so yun din, no? Parang yun din yung parang social obligation ng mga tayo bilang mga tao na kapag syempre pera mo yung gagastusin mo so kailangan mo ng resibo. So hingin mo yung resibo. Kung walang resibo, wag kang mag-continue ng business transaction. Oo. I-report din nila. Dapat. Pwede nilang Pero report. kasi, Sabi mga tao sa akin, chucho na. we're not only encouraging the taxpayer to declare their income, but also those who are the buyer or the purchaser to ask for the invoice. Kasi while you are asking the seller, so ma-force talaga siya mag-issue or kung wala siyang resibo,
gawa ng resibo. Actually, kung ang buyer ay may business din, yung expenses na yun ay madidak niya. So, favorable yun sa kanya. So, that's why we are encouraging na mga user or buyer na they have to ask for invoice talaga on all of their purchases and mga business transactions. Okay, Miss Marge, marami pa tayong pag-uusapan. No? Siguro commercial break muna tayo. Okay, stay updated with the filing of your tax returns and obligation, especially itong forthcoming annual income tax return filing. And also, together with that deadline, ang inyong quarterly income tax return. So, file early. Tama. So, file early and stay compliant. We'll be back. Ang pagiging BIR compliant ay isang mahalagang bahagi ng pagpapatakbo ng maayos at lehitimong negosyo. Sa pamamagitan ng tamang pagpa-file at pagbabayad ng buwis sa tamang oras, naiiwasan ang penalties at anumang aberya na maaaring makaapekto sa operasyon. Higit pa rito, nagbibigay ito ng kapanatagan at kredibilidad sa inyong negosyo. Ang compliance ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang responsibilidad na nakakatulong sa mas maayos na sistema at pag-unlad ng ating ekonomiya. Para sa karagdagang impormasyon at gabay, maaari lamang bisitahin ang opisyal na website ng Bureau of Internal Revenue sa www.bir.gov.ph. Maraming salamat. Okay, so welcome back sa ating podcast, Miss Marge. May ganito namang situation. So si business owner, hindi siya registered, pero meron siyang friend na food business owner. Pumayag si food business owner na magpahiram ng resibo para doon sa pagpaparenta. Ano ang masasabi ng BIR dyan? Pero pinahiram siya ng resibo. Oo. Well, that's actually medyo galawan na yan ng mga, yung medyo wise or tricky, So anyway, well, in that case po, medyo mahirap siyang ma-detect po ng office natin, to be honest. Kasi medyo internal arrangement po kasi yan eh. Siguro, pagpalagay po natin na kaibigan niya po yung hiniraman niya po ng resibo kasi hindi naman po tayo basta-basta makakakuha lang ng resibo natin kung hindi natin close, right? As to yung sa natin, declaration ng revenues, yung naghiram po ng ng resibo, siya technically wala siyang mare-report or made-declare na revenue. Pero okay lang 'yon. Kasi in our point of view po, yung nagpahiram po ng resibo, syempre ginamit yung resibo, doon nilagay yung amount ng revenue or income or rental income nila. So, automatically, yung nagpa-resibo na yun, nagpahiram ng resibo, or the borrower of the receipt or invoice, will have to declare that. So, in essence, or in effect, actually, madi-declare din siya and makukollect din natin yung sa office din po natin. Pero let's not make it a practice na pag wala po tayong resibo, makikihingi po tayo. Especially yung mga nagre-resibo po, may mga registered invoice po, wag po natin hayaan yung mga nagta-take advantage po na hindi magre-resibo, na tayo po yung nagbibigay sa kanila ng chance para makagawa po ng mga violations against our tax rules and regulations. So, it's really best na magtulungan po tayo lahat kasi I think wala naman din po silang mabe-benefit unless of course binebenta mo yung resibo mo, which is another story po yun. Mas mabigat po yung penalties for that kasi it already involves fraud. Okay, so let's not go into that part na kailangan mo pang makategorize as a fraud business, right? Grabe yung idea na binibenta rin yung resibo. No? Yes, may cases. Nire-resibuhan niya rin yung resibo niya. Opo. Actually, may program ang BIR niyan. Sa last administration natin na umpisahan yun. So, yun yung, di ba may kasabihan, may pera sa basura. So, ngayon, hindi lang basura at may pera. May pera sa resibo because some unscrupulous businessmen, they are selling as a commodity yung invoices, which is a It's against the violation. Violation. Yeah. Okay.
isa pang question is, si unit owner ay nagre-release lang ng AR, acknowledgement receipt lang. So, obviously, pwede AR is not registered, di ba? So, or kahit parang pinrent niya lang, tapos si customer, si magre-rent ay okay na kasi kailangan niya lang naman ng papel, ng proof na may ganun. So, ano ang mangyayari dito? Well, yung case natin for that, halimbawa, kasi di ba may mga times tayo na, kunwari yung nag-rent din is business owner, di ba? So yun pong in-issue sa kanya po na acknowledgement receipt, hindi niya po yun magagamit as part of nung mga deductible expenses niya. Kasi hindi po siya, tawag dito, official. Kasi hindi po ito ni-register with yung sa BIR po. So that's one of the consequences doon sa tawag dito sa mga nagre-rent po. Kumbaga, ganun pa rin po. We have to really help each other out, especially po yung mga nagre-rent, mga customers, mga clients natin. Let's not always give chances doon sa mga nagte-take advantage. Kasi if that really goes along the way, possible po na maapektuhan din yung tawag dito, yung tax system natin all throughout our country. Okay. Bale, to connect from our previous episode na when it comes to audit. So, when we see that it's an acknowledgement receipt, parang hindi namin siya i-allow as a valid deduction sa audit po natin. Although meron nga kayong acknowledgement receipt, pero hindi nga siya registered sa sa BIR yung resibo na yun. Self-serving kasi siya, sir. Parang pwede namang gawa mo lang. So that's why it's really important po na i-register po yun. So actually parang ang tatamaan po niyan yung kliyente. Kasi kung gagamitin niya yun as parang deduction as part Hindi nung pwede. sa business niya, hindi pwede. So kawawa naman. Kawawa yung siya. lessee doon. In this Alangan, scenario. masaya lang yung seller, di ba? So, to make sure na okay sila, he or she has to make sure na meron talagang official receipt that's being issued. Okay. Actually, ang invoices natin has two kinds. We have the principal invoice Yes, and and the supplementary. supplementary invoice. So, ang acknowledgement receipt falls under the supplementary. Supplementary, yes. They are It should be registered. Yeah, Yes. everything, supplementary or principal, they have to be registered and has authority to print yung BIR permit. So, for it to be legitimate. So, pag yung tinatawag nating fake receipt, yun po yung iba, walang OTP, walang BIR permit number. So, ang ano niyan, ang acknowledgement receipt kasi since it's a supplementary, it is issued only to support, substantiate, supplement the transaction that transpire. Meaning, kung delivery receipt, so nag-deliver ka ng goods, delivery receipt ang issue mo. Itong acknowledgement receipt, ito ang nakakaiba na supplementary. Why? Ini-issue po ito by usually mga travel agencies, those may mga outside services. Like for example, from the word acknowledgement, in-acknowledge lang niya na na-receive niya yung money as payment. Now for the case of a travel agency, dalawa po ang resibo na issue niya. One principal, which is the sales invoice, doon nire-reflect yung yung service fee, no? So, yun ang income ng travel agency. While the acknowledgement receipt, ang amount na ilalagay doon pertains to the cost of the ticket. So, yun po, yun. Dapat dalawa. Bale, So, ito yung mga reimbursements. No? Yeah. Yung mga travel agency, like yung mga ticket, yung mga So, booking ng hotel. So, AR ang acknowledgement receipt ang ginagamit nila. Kasi, wala namang income doon. Ang income dapat i-issuehan ng principal invoice, which is the sales invoice. Okay. So kahit yung mga nabibili mo sa bookstore na mga receipts, hindi pwede Ay, yun. hindi po pwede. So, Kasi ba't hindi po yun binibenta? registered. Bakit binibenta? Saan nagbebenta? Marami sa mga bookstores. Pero actually, inaano na yan sila. May tax mapping operation na rin doon sa Kasi, paano mo malalaman if the invoice is legit? Doon sa lower left portion ng resibo, may BIR permit number. Yeah. So, yun ang tinatawag nating authority to print. ATP. Okay. Yan. So, I guess nalatag na natin ng
maayos at simple sa mga viewers natin. So just to recap siguro, Miss Marge, no, very important yung nabanggit kanina na whatever sources of income kailangan mo i-declare sa BIR. Siyempre para walang peligro na mangyari in the future. And from the end of unit owners na gustong mag-register, walang period dapat na antayin na mag-start ka ng business mo without registering first. Kailangan registered ka na agad. Day zero pala mag-register ka na before you open it. Para syempre, walang mga loopholes. So before we end, Jana and Mervin, baka meron kayong mga paalala sa ating mga viewers, lalo na sa mga nagpaparenta. Ayun. So, ganun pa rin po. Always remember, compliance always starts at the beginning po. Let us not wait na magkaroon pa po tayo ng penalties bago po tayo mag-register. So mga ka-taxpayers natin, we're here to educate and assist you sa inyong mga compliance. Mahalagang maayos ang setup ng negosyo natin sa simula pa lang. Yeah, kailangan ding maging compliant habang lumalago ang ating operations. So maraming salamat sa ating mga guests mula sa Bureau of Internal Revenue, RDO 50, South Makati. Once again, nakasama natin sila Jana Hassan and si Mervin Ledesma. Thank you so much. Salamat sa pagbibigay linaw sa mga tanong, napakaraming tanong natin for this episode. Okay, so please follow the official page of BIR RDO 50 South Makati. And of course, follow Entrepreneurs TV on social media and YouTube for more updates. This is Entrepreneurs TV. Your partner in business and beyond. See you sa next episode.